Hello mga kababayan. Ngayon ay mahal na araw, no? Ngayon ay Martes. So, sa Ingles, ito ay Holy Tuesday. So guys, masasabi ko lang sa inyo na si Kibuloy ay talagang isang walang hiya at isang mapagpanggap, no, na alagad ng Diyos. Nilagyan pa niya yung kanyang sarili ng titulong The Appointed Son of God, no? Pero alam nyo guys, sa ngayon, nagtatago na si Kibuloy, no? Baka nasa Davao lang yan kasi Davao ang baluarte nila ni President Duterte, di ba? So, si Kibuloy, meron siyang mga pinapahiwatig na hindi siya natatakot, no? Hulihin siya kung gusto siyang hulihin. Pero guys, alam nyo, maging mapagmasid kayo. Hindi yung kung ano lang yung sinasabi ng mga tao. Ang dapat, ang tinitingnan nyo, yung mga actions nila. So, yung ba sinasabi ni Kibuloy na hindi siya natatakot, no? At hulihin siya kung mahuhuli siya, di ba? Tugma ba dun sa inaarte niya? Kasi guys, si Kibuloy, kung talagang walang kasalanan yan, dapat, matapang yan na humarap dun sa mga nag-aakusa sa kanya, tapos dapat uma-attend siya. In the first place, guys, yung Senado, ang pinag-uusapan doon, yung mga naabuso niya, na mga miyembro niya sexually, di ba? Pati yung mga yung nagtrabaho sa kanya na hindi niya nabayaran ng tama. Tapos yung mga sinasaktan niya, no? May babae, nasaktan niya si Arlene Stone, di ba? Nakaranas yun sa kanya ng pananakit, babae yun. Tapos yung mga lalaki rin, no? May mga sinaktan din si Kibuloy, although hindi siguro siya, no? Pero si Kibuloy ay sinasabi na may mga pagpatupad ng kanyang mga utos kung paano sasaktan yung mga kalalakihan, di ba? Tapos yung mga kalalakihan nakaranas ng paglalagay ng sili sa mata, di ba? Sa bibig, sa ari, di ba? Kung gaano kawalang hiyato. So sinasabi ko lang sa inyo guys na isa sa patotoo ko kung bakit guilty si Kibuloy kaya hindi siya makaharap sa Senado at saka sa Kongreso kasi alam nyo guys kung ano lang ang pinag-uusapan sa Kongreso. Ang pinag-uusapan lang sa Kongreso ay yung parang history ng SMNI. Sino ba ang unang nagmay-ari nun? Tapos hanggang sa sabi nga hindi na nga siya ngayon, di ba? Kumbaga man na lang siya, honorary chairman. So parang advisory na lang ginagawa niya. Pero guys, ang itatanong lang naman sa kanya kung paanong magmula sa kanya, nagpapasa-pasa na, may mga board na ngayon, no? Kung paanong napunta sa mga taong to ang pamamahala sa SMNI. Ayun ba naman, wala namang inaakusa sa'yo na bagay. Itatanong lang ang history ng SMNI, hindi mo pa masagot. Kasi nga, yung mga dati kasi, kaya hindi niya masagot yan, may mga napatiunan na siya na mga pinagsasabi. No, na kala niya kasi makakaligtas siya na hindi siya dadalo, meron lang siya mga representatives, yung mga lawyers niya. So ngayon may mga tinanim na siya mga kasinungalingan. Na ayun na yung nakalagay sa record. Syempre pag tinanong siya ngayon, pag kinos-examine si Kibuloy, paano niya ngayon mapagtatagni-tagni yung mga kasinungalingan pinagsasabi niya, di ba? Na nauna niya ng pinahatid through his lawyers, di ba? Na ganito ang makeup ngayon yan kasi magmula dito kay ganyan. So hindi na niya yung bulaanan, hindi na niya yung mapagtatanggol, mabubuking na kasinungalingan ng sasabihin niya. So alam nyo guys, inihahambing ko si Kibuloy dahil nga ayaw umatenda sa dalawang hearing, Kongreso at Senado tungkol dun sa mga pang-aabuso sexually, di ba? Tapos itong isa naman dun sa Kongreso ay yung pinaka-history lang nung kumpanya niya na hanggang ngayon siya naman talaga nagpapatakbo. Siya ang may-ari, alam naman ng lahat, na kahit i-deny niya, alam naman ng lahat, no? Na siya pa rin ang may-ari, siya ang nagmamando. Hindi pa rin niya maatenan. Kasi nga, guys, hindi na niya maitatama yung mga kasinungalingan na pagsasabi niya. So guys, ang sinasabi sa Bible kasi, no? Sa Psalms, sasabihin ko sa inyo, chapter 34, verse 19, the righteous person may have many troubles, no? But the Lord delivers him from them all. So, kumbaga man, sinasabi dito sa Tagalog, Tagalogin ko, galing din to sa Bible, Psalms
34, chapter 34, verse 19, ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. So guys, kukumpara ko si Kibuloy sa isang matuwid na tao, no? Kasi ang sa English nito, 'di ba? Uulitin ko sa English to, the righteous person may have many troubles, no? Ang isa daw matuwid na tao, maaring marami siyang problema. But the Lord delivers him from them all. Alam nyo guys, si Lord, no? Siya ang may akda, salita ni God. Ni God the Father, ni God the Son, ni God the Holy Spirit, God the Son, Jesus Christ, Hindi si, appointed Son, God the Son, Jesus Christ. Salita nila ang Biblia. So, yung mga nakalagay dyan, ang pagkakasabi, the Lord delivers him from them all. Sinabi lahat, So, kahit na maraming problema ang isang matuwid na tao, iyon ay kanyang malalagpasan sa tulong ng Diyos. Lahat yun. Ano ba Tagalog ng all? Lahat. Alam niyo kung sino halimbawa ko? Si President Donald Trump ng US, no? Kagaya niyan, ha? Kasi alam nyo guys, ako, pinagmamasdan ko kasi, fan talaga ako ni President Donald Trump, ha? Para kilala nyo na pagkatao ko. Fan niya ako kasi nakita ko yung kung paanong pamamalakad ang ginawa niya sa US nung siya ang dating presidente, na maganda naman, Tapos yung sa kanyang pamumuno sa US, binigyan siya ng success ni God kasi sa lahat ng mga salita niya, pagka may success na nangyayari sa kanyang pamamahala, inaano niya yun, binibigay niya yung glory and praises kay God the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit. So, fan ako ni Donald Trump. So, ngayon dito kasi, si Donald Trump, ang dami niyang mga akusasyon, ang dami niyang mga kaso sa US kasi nga, pinipigilan siya na maging presidente ulit itong 2024. Kasi ang abutuhan nila sa November na. So, ang dami niya talaga mga kaso. Pero alam nyo guys, si Donald Trump, lahat yun inaatenan niya. Ha? Hanggat maaari aatenan niya kasi ang gusto niya magsasalita siya doon. Mas gustong gusto niya yung mabigyan siya ng opportunity na magsalita. Kasi sabi nga niya, daw siya, walang problema siya sa pagte-testify niya. Kasi alam nyo guys, pag ikaw, katotohanan lang naman ang sasabihin mo, wala kang dapat ikatakot, wala kang i-memorize. Kaya i-cross-examine ka, bale-balentongin ang katanungan, ayun at ayun pa rin sasagot mo kung yun ang katotohanan. Hindi ka kailangang mag-memorize na, ay ganito sinabi ko nun. Tapos hindi mo yun kailangang yung remedyohan. Kung may kasinungalingan kang ginawa, paano ko ba ibubulaanan nyo? Dati sinabi kong ganon, di ba? Hindi ganon. Si President Donald Trump, lahat yan ng kaso niya inaatinan niya. Kasi gusto niyang masupalpal yung mga accusers niya. Tapos yung mga lawyers niya, kasama niya, syempre, kailangan ng lawyers, di ba? Kasi yun ang magsasalita para sa'yo. Lahat yun, guys. Alam nyo guys, ito manghang-mangha ako, latest lang ha. Si President Donald Trump, hinatulan siya na magbigay siya ng bond. Meron kasi sa kanya sinampa na civil fraud, na kaso. Kailangan niya magbigay ng 454 million pesos. Million dollars pala. 454 million dollars, Kailangan niya magbigay ng bond. $500 million yun guys, almost. Pero alam nyo, sabi ko kay Lord, paano? Kasi kung hindi niya magagawa yun, yung kanya mga properties, pwedeng makuha nung government bilang bond, doon sa kaso niya. Kasi hindi na siya pwede mag-apila kung hindi niya yun mabibigay yung bond na yun. Pag nabigay niya yung bond na yun, doon pala siya pwedeng magkaroon ng proseso na mag-apila. Tapos iniisip ko, paano kaya ililigtas to? Ako mismo personally kasi ang laki ng amount at sinasabi rin niya na wala rin siyang ganung cash. Tapos at saka yun yung parang unfair kasi ang kaso na yun guys, alam niyo itong mga walang hiya na to,
Sabi nga, maraming demonyo sa mundo. Pag lumakad ka ng matuwid, kahit wala kang ginagawa ng masama, magugulat ka may mag-iimbento ng kasamaan tungkol sa'yo. Ang kaso na yun, nag-ugat, guys, yung kasi si President Donald Trump, kinikilala siya sa New York na isang successful businessman. Pero kahit gaano man siya ka-successful, nangailangan din siya ng mga loan sa mga bangko. Ang inaakusa sa kanya nung Attorney General ng New York na si Leticia James, no? In-inflate daw niya, yung masyado daw niya tinaasan yung value ng kanyang mga assets, mga properties para makakuha siya ng magandang loan sa bangko. Pero alam nyo guys, si President Donald Trump, wala siyang hindi nabayaran sa mga loans niya. At sa katotohanan lang ang bangko, sasabihin mo limbawang ganyan ng amount yan, let's say sabihin mo na 200 million, di ba? Papayag ba ang bangko na mag-agree lang sa'yo pero hindi yun ang nakikita nilang amount? Sinong lukulukong bangko? Ang mga bangko sigurista yan. Sinong lukulukong bangko ang mag-a-approve na sinabi mo lang na 200 million yun? Ay sige, 200 million yan. Siyempre yan guys, ang appreciation ng bangko mas mababa, di ba? So hindi sila basta mag-a-agree doon sa sinabi mong amount. So, ang kinaso sa kanya, civil fraud, kasi nga daw, nandadaya siya dun sa value ng assets niya para makakuha ng mas magandang deal sa mga business niya o magandang loans, di ba? Pero dito, walang victim, walang nargabyado, bayad lahat yung obligations niya sa bangko, walang nagre-reklamo sa kanya. Pero sabi ko nga, kahit gaano, pag lumalakad ka ng matuwid, mas lalo kang sinusubok ng mga demonyo. So, pinagmasdan ko si President Donald Trump, no? Sabi ko, please save him, Lord, no? Pero hindi ko alam ang kaparaanan. Tapos alam nyo guys, biglang yun dun sa, parang tinatawag dito, parang Court of Appeals nila, no? Biglang sinabihan na ibababa na lang daw sa $175 million yung bond niya. So parang na-slice agad yung halos 290 million. Tapos itong, presyo na to na $175 million, mas affordable na ni President Donald Trump. Pero yung nag-akusa sa kanya na si Attorney General Leticia James, no, ang pangalan, no. Gustong-gusto mapabaksak si Donald Trump. Pati yung judge, no, yung judge ang nagbigay ng amount na yun, yung 454 million na ibaband niya. Pero alam nyo guys, dahil nga matuwid si President Donald Trump, hindi pinayagan yun ni ang deadline kasi nun kahapon. Hindi pinayagan ni God yun na manaig at para makuha, kasi iniisip ko, si President Donald Trump, ang gusto lang niya, mapaunlad ang Amerika, kasi mahal na mahal niya yung bansa niya. Gusto niyang maibalik yung greatness ng bansa niya. Alam nyo guys, nagulat ako, biglang may sumulpot na ruling na binababa yung kanyang bond sa $175 million. Tapos ayun, afford na daw ni President Donald Trump yun. Makakapag-apila na siya para pasinungalingan tong accusation sa kanya, no? Na ito ay wala siyang ginagawang mali. Tapos kasabay pa nun, habang binaba yung hatol na yun, meron na naman siya inatenan kahapon na isang hearing na naman. Tungkol naman to sa hash money. Ibig sabihin parang suhol na binigay daw niya dun sa isang nakarelasyon niya sexually, no? Ang pangalan no babae, parang may apelyido doon, Daniels, no? Inatenan niya yon. So ibig ko sabihin guys, si President Donald Trump, porket alam niyang wala siyang ginagawang masama, lahat ng mga kaso sa kanya, wala siyang tigil, wala siyang pagod, gusto niya atenan niya lahat kasi gusto niya supalpalin yung mga accusers niya na hindi totoo yan, hindi ko yan ginawa, wala akong ginawang mali, at gusto niya marinig ang lahat ng pangyayari na present siya doon, wala siyang mamimiss na ayun ang tamang gawin, di ba? Kasi wala siyang kinakatakot kaya ang lakas ng loob niya na sanggahin lahat ng mga accusation sa kanya. Pero itong si Kibuloy, di ba? Wala naman inaakusa sa kanya sa Kongreso. Gusto lang tanungin, no, yung history ng SMNI, paanong ikaw ang may-ari niyan dati, no? Ngayon ide-declare mo na hindi na ikaw, na meron nang sa kung sino-sinong nasa board, tapos may panibago na ngayon na pastor na umahawak nito, siya na ang nasusunod.
Na alam naman kasi ng lahat, maski ng mga congressmen, no? Na hindi totoo yun. So guys, ayun ang hindi mapasinungalingan ni Kibuloy. Kasi, kahit hindi siya inaakusahan, itatanong lang, hindi niya maatenan. Kasi nga, nagpunla na siya ng kasinungalingan. At ang bottom line, siya kasi pa rin ang may-ari nun at siya pa rin ang nagpapatakbo. So guys, eto, dapat alam to ni Kibuloy kasi nagpapanggap siya na appointed son of God. Dapat siya mas nakakaalam nitong na to, Bible verse na to. Na dapat kung alam niyang righteous siya, alam niyang matuwid siya, mas lalong alam niya na dapat di siya matakot. Kasi sinabi ni God dito, the righteous person may have many troubles, di ba? Halimbawa, si Kibuloy, kung righteous siya, marami siyang problema. Pero alam naman niya ililigtas siya sa lahat ng ito ni God. Kasi sabi ni God, but the Lord delivers him from them all. Ililigtas siya sa lahat kasi all sinabi. So, dapat si Kibuloy alam niya to. Pero hindi niya ginagawang umattend. Kasi in the first place, sa kaibuturan ng konsyensya ni Kibuloy, alam niyang guilty siya sa lahat ng mga accusations sa kanya. At alam niyang mali ang mga nagawa niya, ginagawa pa rin niya, no? Mali ang mga ginagawa niya. So, ibig ko sabihin, hindi applicable sa kanya itong verse na to kasi hindi nga siya righteous. So, dito lang pinapakita ko sa inyo ang kaibahan na kagaya ni President Donald Trump, no? Matuwid siya, kaya lahat ng mga accusations sa kanya, gusto niya marinig, gusto niya na supalpalin yung mga accusers, no? Wala siyang pinapalagpas. Personally, a-attend yan. At gusto niya magsasalita siya. Whereas kay Kibuloy, na isang bulaang appointed son of God, tapos ginamit pa yung kingdom of Jesus Christ, pero ang mga ginawa, mga sexual, abuse, human trafficking, tapos, nagsugo ng mga tao, na naniniwala na siya ay yung appointed son pero hindi para magpakalat ng mabuting balita tungkol kay Jesus Christ, bagkus mamalimos para payamanin siya, na siya lang nakikinabang at saka yung mga pastorals niya, no? Yung mga tinitira niya gabi-gabi, yun ang mga nakikinabang. Kasi kailangan kumain ng mga masustansya para mapanatili ang kanilang kagandahan. Yung mga kutis nila magaganda. So, ayun guys, sinabi ko lang sa inyo na maski kayo guys, kung nasa tama kayo, kahit na anong akusa, nakakatakot lang yung salitang dinimanda ka, ganyan. Nakakatakot yun. Pero at the end of the day, pag alam mong wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot. Kasi ang Diyos ang magliligtas sa'yo sa kapahamakan. Ipagtatanggol ka ng Diyos kung ikaw ang nasa tama. So, ayan ang aking Easter message sa inyo na gusto ko ibahagi sa inyo. So guys, dito na lang ako and blessings everyone. Bye!